sa kaaway para dili ta mo grow, dili ta makalahotan is gitawag nato na dullness. It means sleepness. Ang word sleep, saan na? Tulog. Yung sleepiness, nahikatulog but dili physically. It means ang but na lack of interest. Kagi na baka na nakag-istoryahan sa imong mga gusto himuon, then ang gapamati wala ka tanaw sa imuha. Pero nakagyapon siya. Means wala sa interest sa imong mga istorya. Ana lang na pero wala ka tanaw. Like na gusto mamati kay alas na lang kaunon ka, di ba? Eye to eye ka, tanawon ka. Dullness, D-O-L-L-E-S. Namatod pa sa gibasa nato sa Hebrews in chapter 5, verse 10 to verse 10. Called by God as a high priest according to the order of Melchizedek, verse 11, of whom we have much to see and hard to explain, and you have become dull of hearing. Murag, di na to masabtan ba? Nakapati man ta, pero di na to masabtan kung siya itong nabatian. Okay, wala tayong interest sa gisulti sa tuwa. Wala ka kabalo diyan, i-atake na ta sa kaaway. We are lacking of interest sa mga butang na iya sa Ginoo. Medyo sakit sa idulong pero nakabalo, we are victims by the devil. Para di takapokus sa Ginoo, itagaan tayo niya o sleepiness ka lang murag ga-istorya ka, murag wala sa mga pamati ba? Ay, po na sige katulog. Sleepiness na is spiritually na nahikatulog. Dullness is sleepiness to the things of God. So, sa mga butang sa Ginoo, wala ka interest, wala ka interest. Agi na ba na? Pag nakaagi na ka na, imo yun ang i-review. Kaya, i-atake na ta sa kaaway, pinagi sa pagkawat sa interest. It means, ato ang mga kalimay sa pagpangalaga sa Ginoo. Then in verse 12, for though by you ought to be teacher na ingunis sa mga Hebrehanon na mga Kristohanon o sa writer na ikaw sila na unta mahimo na mong mga manunudlo, and you need someone to teach you again the first principle of the oracle of God, and have one neat milk and not solid food. So, kung kitag solid food, munas na ang mga kahit kaya ng mga message. Nausahay mo react ka pa. Murag iko, mangkuha na. Murag para binasakwa mo ng solid food. Kung kitag milk, ka na puro lang encouragement, mga iksoon. Sige lang, padayon lang, banag. Nag-kidlay ka sa pag-serve na. Sige lang, imo lang gusto nimo. Mapitaw ang Ginoo. So, ginapatambog lang atong kasing-kasing, puro wala ka ginabadlong. So, lahi ginang makapapita na ginabadlong ka, at the same time, gina-encourage sa. The readers of Hebrews suffered dullness. So, kining mga Hebrehanon na Kristohanon, nagaantos sila sa kitawag nato o sleepiness. Sabutan na iya sa Ginoo, pwede mo kita kasabot. Balik-balik ko rin sila pasabot, may tungkol sa pagpangalaga, may tungkol sa pagtuo, may tungkol sa mga kailangan na himuon, kung di nila masabtan. Ano nga, they are under sa attack sa yawa. May mga time na ako naka-agit ko ng gitawag ato dryness. Pwede mag-pray ko sa Ginoo. May mga time na mag-feel na ko daw. Gusto ka muhila, pero hindi ka muhila. Pero ka on fire ka sa Ginoo, gamay lang na prayer nimo, gamay lang na pagbasa sa Bible, pag-encourage mo, mutulo na imong luha. Na naman,
kay naa ka sa situation na pangita dyan pa maagi para malipay ang Ginoo. Pero mawala mong interes, bisig ka pila pa ka words ang atong mabatian, wala lang. Pero wala ta kabalo, iatagi nila sa sayawan. Mubalik ta dapat kung sa man ang ato ang gihimo na kay-record kaniadto. They needed sound Bible teachers to bring them to their senses. Because they were dull, they could not be used by God. Kung mahimot ang sleeplessness, mahimot ang lack of interest, dili ta magamit sa Ginoo, cannot used by God. Kabalo ta kung naatay trabaho o naisweldo. Tama ba? Pero kung hindi ka gamitin sa Ginoo, so wala blessing. May blessing, murag sa isa lang kamisok mawala na yun. Like ginang Ginoo magatag, kay proteksyonan niya ang iyang ihatag sa ato. Kung magpabilin ta na walang interes sa puluhaton sa Ginoo o magpatulog-tulog ta sa mga utang na iya sa Ginoo na nakahibalo naman tatanan, dili ta magamit niya sa unsang buluhaton. Dili kaya magamit na yung blessing sa mga tao, dili ma-bless ang mga tao na ma-encounter nato, kaya ang atong mga words dili naman mga positive, puro na reklamo sa kinabuhi, reklamo sa imo ang situation. Pero lahi yun ang kapanginit ka sa Ginoo, bising negative mong situation, makaingon ka maayo jud ang Ginoo, pero tinuod ang imong situation dili maayo. Hello. God cannot use us if we are lack of interest and sleeplessness sa mga butang nga iya sa Ginoo. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 3, 1-3. And I, brethren, ako mga igsoon, could not speak to you as spiritual. Dili ko makaistorya kaninyo bilang mga espirituhanon, but as unto carnal, bilang mga carnal, 50-50 ni sa Kristohanon siya, pupusahin unbelievers mo na carnal. Even as unto babes in Christ. So mga babes in Christ, I have fed you with milk, ipakaon ta mo og mga gatas, and not with meat, dili mga karne, for hereunto you were not able to hear it, neither yet you are able. For ye are carnal. So mga carnal is para word carne, it means na naman. For where there are among you envying, kita nag-agay na nag-envy, na sinata, strife, kung gusto ka makikaway, or division, gusto ka magbayin-bahin, kaya ikapakita that we are carnal and walk as men. So, ingon ni Paul sa mga taga-Corinthians, dili ta mo mapakaon og solid food. Eh, gusto sa mga Corinthians milk. May kung milk ang ginapakaon sa usa ka person, it means bata pa siya. Bata. Walang bata. Dito na. Kaya kung ang bata, imo pakaonon og solid food, mag-unsa iyang tiyan. Dili mahinisan, magalimangan. Tingnan na, mantay mga dahon sa kaniya. Dahon sa avocado. But, as a Christian, ingon ni Paul, maglisod sa pagkaon sa mga Corinthians kung solid food, tungod kay di pa nila masabtan ang gitawag nato na butang sa Ginoo na dapat nato masabtan. But, behind sa ato ang situation, na ay nagalihok di ay nagahom sa yawa. Pag moabot sa itong panahon na wala na ka-interest, na wala na kay gana sa mga bulaton sa Ginoo, mamalandong ka, Lord. Doon din tama akong situation. Wala kay gana mag-ampo. Isa kahagian na. Wala kay gana mubasa Bible. May Facebook ta, may mga tayo na muagi Word of God, mga preaching, scroll na tayo, pagkataon na
Grabe. Apil nagkatawa pati silingan. So, we are in danger. Tagitawag na ito is sleeplessness. Then, ang resulta, we cannot use by God. Pag dili ka magamit sa Ginoo, dili ka maka-speak of blessing, kaya ang blessing para lang sa nag-work. No? Kaya, we need to ask to God na makabantay ka kining lack of interest. Pag mawala na ganito ang gana sa mga pag-pray, musugod na ang mga kabalaka. When you worry, you don't pray. When you pray, you don't worry. Lack of interest. So, dili dapat na mag-guilty. Nag-i-atake dito sa yawa. Just come back to God, ask God forgiveness. Na Lord, tagang ikaw mo balik ang ako ang interest, ang akong gana sa mga butang ni mo, Lord. Na naman, if God bless, malingon sa Proverbs chapter 10, ang panalangin sa Ginoo makapadato o wala sa'yo nagdugab kasub-anan nini. Okay? To suffer dullness is to forget. Hebrews 5 verse 11, of whom we many things to say and hard to be uttered, saying, ye are dull of hearing. Ingon niya, daghang kayo kung mga butang na gusto isulti, pero lisod kayo litugon. Guys, aniya karon lisod kayo ang inyong igdulong. It means siya ito masaktan. So, natin makilala, natin mga lahi po ng slow learning, no? Dito sa uning pagpasabot, mga nasa usa ganito, lahi ko nang hinayan pagpamati. It means wala sa interest sa ginatudlo sa iyaha. Yes. Pero di ay nagalihog ng yawa para mawala ang gana. And next, last but not the least, Revelation chapter 3. Muna ang pinakasakit, isa sa mga sakit na verse. And chapter 3, verse 1. Okay, palibasa. No. Pinadayag 3:1. Isulti kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis. Kini ang giingon sa naghupot sa pituka espiritu sa Diyos o sa pituka bituin. Nasayod ako sa inyong gibuhat o nasayod usab ako na gidungog ka nga kuhit isang tuod patay ka. Wala. Next, deadness. Hindi tag dead. Patay. Ang deadness, it means lack of life. Walay kinabuhi. Ato ang pagsimba, ato ang pagdayeg. Tungod kay grabe ng atak sa yawa sa mga problema sa ato ang kinabuhi na wala nakabantay. Mga pitik na ginaputang sa yawa itong atubangan para ma-discourage ta, maluya ta, din magkahinay-hinay kamatay ang ato ang bukma sa pagpangalagad siya. That's why sa Revelation chapter 3 verse 1, I know thy works. So, nakahibalo ang Diyos. Grabe itong pag-antos, struggle. Grabe ang ato ang mga problema, ginatubang, financially, nagsakit ta, atong pamilya, ang atong emotion, struggle ta. But ingon sa Bible that thou hast a name, that thou livest na nakay pangalan na ikaw nabuhi and are dead, pero patay. It means pwede ka mangalagad sa Ginoo, but without lack of life. Hindi mo ma-experience kung lack of life. Pag simba na to, pag uli,
gyapon ta kay atong problema dala ra gyapon. So pag atong simbahan atong i-surrender ang atong mga problema sa Ginoo through our prayer, through our pag-attend sa mga pulong na atong mabatian, atong tuhuan, then para magulitan na yung thank you Lord sa mensahe, bisig sakit pero lamig. Sakit lang. Amen? Unsa daong deadness, lack of life. Kaya na mawala imong gana, ang pinakalala, mamatay ang imong gana sa pag-serve kay Lord. We are under. What happened sa itong mga kaubanan? Kinaingon nila, don't look for a perfect church. Be a perfect member. Although walay perfect na, walay perfecto na tanang gyud na sa imong gipangita sa church na tanan, lagi na yung mga kakulangan. So, ang situation karon because we are now in the last day, katapusang panahon na the Bible say in the book of Timothy, people lover the pleasure than lover of God. Kung naa ka simbahan, bulahan ka kay wala ka na-appeal sa propesya. But i-remind ta na pwede mawala ang imong interes, pwede mawala imong kinabuhi sa pag-serve kung itugot nimong yawa ng awat. Di ba yung sa John chapter 10, ang yawa ni Anne sa pamatay, paguba, o paglaglag. Men? Tama katupad, walang na. Mulugtad na rin nga site. So, I know ang inyong feeling. Ang pangutana, i-consider ko na ito ang feeling ni Pastor. Without the power of God, hindi ka maka-invite bisingkin siya daya kung wala ang gapong sa Ginoo. Knowledge is nothing. Only the power of God na makadala ka sa ato ang na mga lagad without promising them nasimba dito sa MLC Tumbler kaya na ay di makasakong nga bugas. So, ang tao makonvict na sila kung ang Ginoo mulihok. Kung mulihok po ta. Kana kung nag-pray po ta Lord na dungagi mi. Nag-pray po ta na. O Lord, bahala sila di kami musimbar ko. Mo nandik kita mo tubo kung dili ta mo lihok tanan through prayer na tabangi kami Lord kung saon na mo ng lugar. Amen? Nakatay pangutana? Na ba kay kasinatian na nawala yung mga interes? Wala ba kay kasinatian na nawala yung mga kinabuhi? Kana nakaagita ni is not physically kana nawala yung mga connection. Pag mawala mo yung connection o kinabuhi diya sa Ginoo, dili na ka makita sa simbahan. Kani warning ra ni sa. Pag moabot na ganit ni sa, din ang resulta kini. Bisig kapila pa ta bisitahan, di na jud ta magpakita. Patay naman ang atong tugma sa Ginoo. Okay? Sinalang ko sa simbahan sa lack of interest. Dahil sa mga nakarang lalak sa mga lack of interest. Sa tinuod, naka-istorya ka sa kanya, makapaminaw ka, pero murag wala lang, may wala ka. Kung sa to ganyan, kung sa to, ibalik daw. Pero wala ko yung interest sa pagpamilya. Pero once na ibalik, kaya ng pulong sa ibalik daw ang pulong sa ganyan, sobrang kulang kong pasabot. Pagbalik, masakta na. Kaya naanak ko. Papaminaw na ko, hindi na ko, maminaw lang dito. Salamat sa pulong sa ganyan, atong akong nariyan karoon, labi na sa lack of life. Sinuri ka rin, mawala ka sa presensya sa ito. Nakaami ko anak, bisan 5 na akong anak, pero wala ko, layo ko sa buhaton sa Ginoo. Dito ko mapil na pasaktan din ako.
magwala niya pastor. Wala naman lain gamit doon. Kami lang. Pero kapangalan kong pasayo doon. Pasayo ang hukay. Ulang ko sa kahibalo. Ulang ko sa paminaw. Pero God bless kayo. Dumit ko sa mga pulo mo na nabalik ko sa presensya sa Ginoo. Ating lack of life. Lack of life. But, dili na ako balik ko. Kailangan ako karoon sa presensya. Okay, so kini atong situation karon dili ni na nahitabuan lang. Inasulay sa Ginoo imong karakter. Kung magluyal ba ka sa yaha, kung mag-exit ka. Kaya makita sa Ginoo kung kinsa ditong mga lagad in the behalf una sa personal na battle nimo sa imong panimalay, financially, kaguliya ang imong pamilya, imong mga anak, kung nakakasabot pag-abot simbahan, tanaw nimo wanay tao. So your character matters. Pero kung makalampawas ta sa maong examination, ang blessing mas dako pa sa problema na imo ang kinaatuban. Ganun mawala man ang interest o kinabuhi, nagalipindi na kung sa atong focus. Ang focus nimo maninguha jud ka para masolba yung problema. So, tanan yung kusog ihatag nimo pamaagi, nakalimot ka di ay na magingon ang Bible, Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all thy heart. And I will ito digat niya sa imo ang dapat nga dalan. So mga igsoon, it's up to you. Itong panahon na magka-bulag-bulag ta physically, nanayaw tandaan nato ang atong relasyon sa Ginoo ng pagpipilian sa grab nato, i-treasure nato. Kini sama para naka-testimony pohon. Tanong ng tama. Ato yung pamunta sa simbahan, grabing struggle na mo pero nakabarog itong tumutaglasya sa Ginoo. Hindi naman kayo na ma-discourage, kita ko man ta. Di ba, tanang na yung katutpad, awan. Ay nalinga, kaya wala na kayo ngayon di ha. So, ang important rin ikaw, kita, ang ato ang attitude. Paano ta makalahot tayo.